Tumitindi ang pangangati sa parte ng iyong katawan kapag palyado na ang atay mo. Hello guys, magandang gabi. Welcome back sa aking channel. Ako si Juliet Alcera, ang inyong ka-organic living o ka-health tips. So, hello guys. Ang topic natin for tonight ay tungkol sa ating atay, tumitindi sa pangangati ang parte ng ating katawan kapag ang atay natin ay palyado na. So guys, makinig kayo ng mabuti dahil napaka-importante po nito. Kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-subscribe ng aking channel at pakipindot na rin ang notification bell para sa tuwing ako'y mag-upload, manonotify kayo ng informative content, no? So, ito'y napakahalaga sa ating kalusugan. Ang content na ito ay napaka-informative, evergreen content. Evergreen content kung saan meron kayong magandang matutunan dito kasi nga kumbaga hindi siya mapapanis. Ito yung content na may makukuha kayong aral, may matutunan kayong kaalaman, no? Kaalaman tungkol sa ating kalusugan o tungkol sa kumbaga health tips, no? So, panoorin yung video ito kasi sigurado ako meron kayong matutunan, no? Meron kayong matutunang aral tungkol dito. So, ayan, diretsahan na tayo, no? So, bago yan, ako pala si Juliet Alcera. Isa akong LPT, Licensed Professional Teacher, pero ang pagbablog at paghahatid sa inyo ng tungkol sa organic living at health tips ay naiibigan ko. Sinasaliksik ko. Sinasaliksik natin bago ko ibigay sa inyo ang informasyon, no? Hindi ito basta-basta lang, no? Inaaral din ito. So, bago yan, wag na nating pahabain pa ang walang na mga kwento. Diretsahan na tayo. Pagdating sa ating kalusugan ay pahalagahan natin, health is wealth. Huwag natin ipagwalang sa bahala, no? Ang ating kalusugan ay siyang ating unang pinakapuhunan, ating investment. Paano ang ating bukas, paano ang ating mga pangarap kung ating kalusugan ay napapabayaan na. So let's go guys, simulan na natin. Tumitindi ang pangangati sa parte ng iyong katawan kapag palyado na ang atay mo. So guys, siguro baka isa na ako dyan, no? Sinasabi kong baka isa na ako dyan kasi may beses sa gabi na nangangati yung parte ng aking katawan dito sa paa. Basta sa paa, parang ang kati talaga na sarap. Hindi mo titigilan hanggat hindi masugatan. So, narito na. Simulan na natin, no? Tumitindi ang pangangati ng parte ng iyong katawan kapag palyado ng iyong atay. So, narito, unang tip. Ang pangunahing sign, generalized na itching, no, walang rash. Ito ang pinaka-characteristic na sign ng cholestatic pruritus ng liver disease, no? So, yung pangangati ng iyong katawan pala na kahit walang rashes, nangangati ka, yun ay sign na rin ng parte sa palyado ng atay. So, ang pangangati ng liver failure ay may specific na pattern na nagpapaiba nito mula sa ordinary na pangangati, no? Walang visible na rash o skin lesion bilang obvious na cause, no? Nagpapalala sa gabi at sa init. Lumalala siya sa gabi, no? Napapalala sa gabi at sa no. Walang response sa regular na antihistamine, no? Apektado ang buong katawan kasama ang likod, binti, braso at mukha, no? Persistent at progressive, hindi nawawala sa ilang araw. So
Sa awa ng Diyos, hindi pala, malayo. Na, yung mister ko dati kasi, nangangati siya dito, sa likod, basta lahat ng parte na yung katawan dito. Yung pala, akala ko sa hangin lang kasi madalas siyang magmotor. Yung pala, ay sign na pala yun ng may problema sa atay. Totoo nga. Yung mister ko ngayon may ano siya problema sa atay niya. Kaya yun na pala yung sign na yun na nangangati ang kanyang katawan, no? So, ang itching ng level 4 ay nagre-resulta ng excoriation marks, mga gasgas sa balat mula sa paulit-ulit na pagkakamot. Yes, nagkakaroon talaga ng mga scars, no? Pasensya na kayo, nagising kasi yung bunso ko. Yung bunso ko kasi is 3 years old. So, pinatulog ko muna bago akong gumawa ng video. So, pasensya na kayo, no? Kasi may patalastas pa. So, yun na yung tip number 1, no? So, ang gawin nyo na lang, no? Ang gawin nyo na lang is generalized na itching na walang rash at walang response at antihistamines na nagtatagal ng higit 2 linggo, liver function test agad. So, kapag tumagal na yung itching niya, yung mga ano sa inyong katawan ng 2 linggo, magpatingin agad kayo sa inyong doktor, no? Liver function test agad kayo. Maaari na kayo magpa-check up sa malapit sa inyo na pagamutan. Malapit sa inyong doktor kasi delikado yan. Patingin agad kayo sa inyong doktor. Sino ang high risk? Mga may primary, makinig kayo guys ha. Sino ang high risk? Mga primary biliary cholangitis, hepatitis B or C carriers, regular na heavy drinkers, at mga may fatty liver disease. Yan. Yung mga malalakas uminom ng mga alak, yung nakakapalyado yan ng atay, pulutan, iba't ibang uri ng pulutan, yung palainom, yung mga hilig sa mga inumin, mga alak, ganun. So guys, kung maaari iwasan nyo na yan, no? Bawas-bawasan nyo na. So meron maaari din magkakaroon nito yung mga merong mga cholangitis, hepatitis B and C, no? Huwag kayong masyadong umino o kayong masyadong magpakaano sa alak, no? Lalo dun sa merong mga lahi ng mga hepatitis B and C, no? Mga pahiwatig kapag ang itching ay kasabay ng paninilaw ng mata at balat at dark na ihi, agarang magpapatingin sa doktor. So, yun yung payo ko kanina. Huwag nyo nang patagalin. Pag meron kayong mga sign na ganun. So, tips number 2 na tayo, no? Ang lokasyon ng pagpangangati ay maaaring magbigay ng clue. Ang cholestatic pruritus ay madalas may pattern. So, tulad na lang ng mild liver disease, nagsisimula sa palad at talampakan. Ayan. Yung mga mild liver disease daw, yung sign na sa pangangati ay dito, sa palad at sa mga talampakan. Ayun. So, yun na yun guys, no? So, ang cholesterol pruritus ay madalas may pattern. Mild liver disease, nagsisimula sa palad at talampakan. Yung mild liver disease pala, yung mga pattern niya, yung pangangatis dito sa palad at saka sa talampakan natin. So yun, mga mild liver disease na yun. Moderate liver disease, kumakalat sa binti at katawan. Yung sa katawan natin at saka sa binti, mild ano lang yun, no? Moderate liver disease, katamtaman, no? Katamtaman, no? So, yun. Simula sa taas hanggang sa palala, no? So, yun. Severe liver disease, yung malala na, no? Severe liver disease, generalized pati mukha at anit. Pati mukha at anit natin, buong katawan na ay nangangati na. So, yan na ang delikado, no? Advanced disease, minsan humihina ang pangati dahil sa pagbabago ng nerve signaling. So, simula din sa mild hanggang sa moderate, hanggang sa severe, and then hanggang sa advanced. Ayan.
Simula sa palala ng palala. So, yun yung mga sign nila. So, ang gawin na lang is, hindi pa pala. Ang pangangati ng palad at talampakan na walang malinaw na dahilan ay maaaring isa sa mga maagang sinyalis ng cholestatic liver disease. Ayan. Guys, wag niyong ipagwalang bahala, no? Alagaan din natin yun sa ating kalusugan. Ang gawin na lang, unexplained na pangangati ng palad o talampakan kasabay ng pagkapagod o discomfort, sa kanang itaas ng tiyan, magpatingin para sa liver evaluation. So, pag meron na kayong naramdaman na ganun, guys, wag na kayong patumpik-tumpik pa, magpatingin agad sa doktor. So, pasensya na kayo sa background ko, ha. Yung anak ko kasi is nag-iisa lang sa kwarto. So, scared daw siya, na-scared. So, kaya pumasok dito na ako sa kwarto pagbablog, no? Yun. Kaya pasensya na kayo kung yung background ko is pa iba-ibang kulay. So, tips number 3 na tayo, no? Tips number 3, mas malala sa gabi at kapag mainit. Mas malala sa gabi, lalo na kapag mainit, nako, sobrang kati. Kaya pala, isa na siguro yun sa yung sinabi ko sa inyo na madalas nangangati. Isa ito sa mga klasikong katangiang liver-related itching, no? Karaniwang pattern, mas matindi sa gabi, nakakagising sa pagtulog. Mga gumigising ka talaga, sobrang kati, hindi mo alam bakit nangangati. Kasi yun, nag-assign na yan sa liver, no? Mas matindi sa gabi, pagkagising sa pagtulog. Mas lumalala kapag mainit ang panahon o tubig na pampaligo, no? Gumagaan kapag malamig ang paligid. Yan, kapag mainit pa lang panahon natin, ang temperatura, lalo sa kwarto natin, kapag tag-init, super init, lumalala ang kati ng ating yung sign ng liver. So, yun. Pero kapag malamig daw ang panahon, malamig ang paligid natin, hindi siya nangangati. So, dapat pala palagi nang naka-electric fan at naka-aircon. So, yun. Ang ganitong pattern ay iba sa karaniwang allergic itching. Yes. Iba ang allergic itching at saka pattern sa merong mga liver disease. Ang gawin na lang kapag paulit-ulit kang nagigising dahil sa pangngati, lalo na kung may dry urine o fatigue, magpakonsulta na agad sa doktor. O, diba? Nung pa lang sa ihi o sa na naramdaman sa katang naging fatigue na kayo, yan, maramdaman, isa na rin yung sign na merong palyado na ang inyong atay. Number 4, kasabay sa mga sinyalis ng problema sa atay. Mga sintomas na pwedeng kasabay ng liver-related itching, no? So, paninilaw ng mata o balat. Maitim na ihi kahit sapat ang tubig. Maputla o kulay putik na dumi. Pananakit o kabigatan sa kanang itaas ng tiyan, no? Madaling mapagod, kawalan ng gana kumain. Ayan, ayun. Yun na pala, isa na pala yan ang sign sa mga nararamdaman ko. Sana maagapan pa, no? Kapag sabay-sabay ang ilan sa mga ito, mas mataas ang posibilidad na problema sa atay o bile duct, no? So, delikado. Ang gawin na lang, kapag may 3 o higit na pang sintomas kasabay ng generalized itching, magpatingin agad sa doktor. So, yun. Kapag mayroon kayong mga sintomas ng tulad ng binanggit ko, ay wag na kayong patumpik-tumpik. Magpa-check up, magpatingin agad kayo sa inyong doktor na malapit sa inyo, no? So, guys, wag may pagwalang bahala ang ating kalusugan. So, number 5, Santomas at Santilasmas. Tips number 5, Santomas at Santilasmas. Ito ay ang mga deposito ng cholesterol na minsan nakikita sa mga taong may ilang uri ng chronic liver disease. Ayan. Yung Santomas at Santilasmas ay tungkol yan sa cholesterol, no? Yung mga taong may ilang uri ng chronic liver disease. Ayan. Doon yan makikita. Maaring makita bilang dilaw na patag na bukol
sa paligid ng mata. Dilaw na patag na bukol sa paligid ng mata. Okay, sentalasma. Yan ang tinawag na sentalasma. Asan na yun? Dilaw na bukol sa mga kasukasuan. Ayan, mga kasukasuan yung tingnan nyo kung may dilaw ba sa bukol. Wala ako, no? Palayo naman. Yun yung mga signs sa mga San Tomas at Santilasma na merong mga ilang uri ng chronic liver disease, no? So, dilaw na pagbabago sa balat ng palad. Balat ng palad, ayan. Kapag madilaw ang inyong palad, yun na yung palatandaan na palyado ang inyong atay, no? So, makinig kayo ng mabuti dahil para din ito sa inyo, no? Kapag may kasamang generalized itching, maaaring kailangan ang pagsusuri ng cholesterol at liver function. Ang gawin nyo na lang, magpalipid profile at liver test kung may ganitong mga pagbabago sa inyong balat, no? So, magpatingin agad kayo sa doktor, magpa-test kayo sa laboratory, lipid profile, no? Magpa-lipid profile at liver test agad kayo, no? Doon sa malapit sa inyong doktor at doon sa mga experts. So yun. So, yun, no? Yun yung tips number 5. So, tips number 6 naman tayo. Iba pang skin sign ng advanced liver disease. Ang maaaring makita, ganito guys ang sign ng advanced liver disease, yung advanced na yung kanina, severe ngayon advanced na. Spider angiomas, no? Maaaring makita, spider angiomas, maliliit sa ugat na parang gagamba, na di sa dibdib o balikat. Ayan. Yung dito sa mga paa natin, no? Yung parang yung mga ugat-ugat natin na parang spider ang kanyang hitsura, yan ay sintomas na palyado ang atay. Ako, aminin ko, baka isa na rin ako dyan kasi marami akong spider na mga atay, no? Yung mga ugat na nag-ano sa mga paa ko. Yan. Spider angiomas, no? Palmar erythema, no? Next, palmar erythema, pamumula ng palad. Pamumula paninilaw, isa rin pala yun. So, yun yung palmar erythema, pamumula ng palad ay sinyaris ng advanced liver disease, no? Caput medusa, no? Medusa, nakaumbok na ugat sa tiyan. Kaloy sa Diyos, wala naman. Terry nails, maputla o maputing kuko. Ayun pala yun. Kapag meron kayong nails tulad sa akin, ayan ayan, yun. Sign pala yan ng palyado ang atay. So ingat-ingat, no? Alagaan din natin ating kalusugan. So, ayan. Ito, maingay. Kasi maingay daw ako. Nagigising. Okay, so yun. Kapag may mga ganitong findings kasabay ng pangangati, mas mahalagang magpatingin agad. Patingin agad kayo guys sa inyong doktor, no? Huwag niyong patagalin. Pang-pito, tips number 7, bakit minsan hindi gumagana ang antihistamines, no? Bakit minsan hindi gumagana antihistamines? Ang pangangati mula sa allergy ay kadalasang may kinalaman sa histamine. Pero ang liver-related itching ay maaaring may kaugnayan sa bile acid accumulation, lysophosphatidic acid, ibang biochemical changes na hindi histamine mediated. Kaya minsan hindi gumagaan kahit uminom ng cetirizine, loratadine o iba pang antihistamines, no? Gawin na lang kapag hindi gumagaling ang generalized itching sa loob ng 1 o 2 linggo, kahit may antihistamine, magpatingin para sa mas malalim na evaluation. So, yun guys. Kapag 1 linggo, 2 linggo, hindi pa siya bumaba, hindi pa siya kumalma,
magpatingin agad sa doktor para sa malalim na evaluation. So, sino ang high risk, no? Sino ang high risk? May chronic hepatitis B o C, may primary biliary cholangitis, no? May cholestatic liver disease, may history ng heavy alcohol use. Ayan, yun yung mga high risk and tips number 7, no? Na mga tungkol sa palyadong atay na, no? So number 8, mga laboratory test na karaniwang ginagawa kapag pinaghinala ang may liver related itching, maaring i-rekomenda ng doktor ang ALT, ELT at EST, alkaline phosphatase ALP, no? Alkaline phosphatase o ELP, GGT, total at direct bilirubin, hepatitis B and C screening, lipid profile at abdominal, no? So yun, abdominal ultrasound. Ang mga test na ito ay tumutulong para makita kung may problema sa atay, bile ducts o iba pang kondisyon. So yun. Number 9, simpleng liver protection protocol. Limitahan o iwasan ang alak. Magpa-screen para sa hepatitis B and C. Kung may risk factors, panatilihin ang healthy weight, na mag-ehersisyo ng regular, kumain ng balansing pagkain, iwasan ang hindi rehistrado o hindi kilalang herbal supplements, magpa-liver function test kung may rest, no? So, mahalaga pa rin talaga, kahit saan ka man nasulok pumunta, kahit saan video ka na inikwinti mo, kailangan pa rin magpatingin sa doktor. So, kapag magpa-liver function test kung may risk factors o sintomas, kapag may generalized na pangati na walang malinaw na dahilan, lalo na kung may kasamang paninilaw ng mata, maitim na ihi, matinding pagkapagod, huwag basta isipin na allergy lang, mas mabuting masuri ng maaga. So, yun. So, yun guys, no? Yun yung mga tips ng tungkol sa palyado ng ating atay, no? So, sana huwag niyo baliwalain dahil napakahalaga nito. So, hanggang dito na lang nagtatapos ang aking video. Salamat sa inyong panonood. At sana may nakukuha kayong aral sa video ito, no? And then, pasensya na kayo kasi palipat-lipat at maingay kasi yung baby ko nagigising sa lakas ng boses ko. So, yun lang. Dito lang guys. Salamat sa inyong panonood at salamat sa inyong suporta. Bye-bye!